Kyle, kaya naman ito, nilaban ko na nga muna yung mga uniform niya. Araw-araw naman ako naglalaba, pero buti na nga lang talaga at late yung pasok ngayon nila Kyle. At tuwing naglalaba naman ako, kapag hindi nga busy yung daddy niya, ay tinutulungan nga talaga ako niyan sa pagsasampay at sa pagdadrye. Sobrang laking tulong din kasi talaga kapag nandito nga yung daddy niya. Maya-maya nga lang, ito na nga at gising na si Kyle, kaya naman lumabas na nga din talaga siya ng kwarto. Mabilis lang naman kami dahil tinulungan nga ako ng daddy ni Kyle, kaya naman ito, nagsampay na nga kami hanggat umaaraw pa. Ko lang ba, yung kapag nandyan yung mga daddy ng mga anak natin, ay parang hindi natin kaya yung mga gawain, kailangan ay tulungan pa nila tayo. Pero kapag wala naman sila, ay lahat nga ay nakakaya at nagagawa natin. Tatawa nga ako nung isang araw, paano ba naman kasi wala nga yung daddy ni Kyle, pero napakarami kong nagawa at mabilis din naman akong nayari. Tapos may mga mabibigat pa talagang binuhat. Kaya nga sinabi sa akin ni Kyle na, mami, kaya mo naman pala kahit wala si daddy. Nandyan naman si daddy ay lahat ay hindi mo kaya, Diyos ko po. So ayan, tapos na nga talaga kami ng daddy ni Kyle na magsampay dito. 8 mahigit na nga, kaya naman ito, ginawan ko na nga muna ng baon si Stanley. Inuna ko na nga siya kahit mamaya pang ang 10 AM yung pasok niya. Pag gumagawa kasi ako ng snacks ni Kyle, ay sinasabay ko na nga yung kay Stanley. Ito nga yung naligyanan ni Kyle nung nakaraan pa dahil konti lang din naman talaga yung snacks ni Kyle. Kaya naman ito na nga lang din talaga yung ginagamit ko kay Stanley at nilalagyan ko lang din naman ng arte para mas ganahan siyang kumain. Next naman, ito ngang bento box ni Kyle. Lagay ako dito ng isang pack ng seaweed. Tapos ginagawan ko na nga din siya ng pork enoki. Ito naman sa chips ni Kyle, naglagay nga lang ako ng barbecue butchero. Tapos nag-add ako ng 3 pirasong sponge crunch. Tapos sa fruits naman niya, mangga yung nilagay ko dito. Yan nga lang kasimple. Tapos naglagay nga lang ako ng may mga design na fork. Sobrang nagmamadali na nga ako niyan. Buti na lang hindi ko nakalimutan dito yung drinks nilang dalawa. Ginaya ko na nga dito para mamaya ay wala na talaga akong makalimutan, pati yung tumbler nila. Maya-maya nga lumalabas na nga dito si Kyle, tapos nakagayak na nga talaga siya dito at ito nga lang yung suot niya tuwing Thursday. Igay ko na nga dito kay Kyle yung bag niya. Paano ba naman kasi muntika na nga talaga niyang makalimutan. Buti na nga lang talaga at ginagaya ko na dito sa lamesa. Yung umaga nga madalas sumasama ako sa paghatid kay Kyle. Minsan sa umaga ang naghahatid yung daddy niya, minsan naman ako. Inabihan ko na nga si Kyle dito sa likod at very sweet nga talaga yan. Mamaya pa kasi kami mag-aaway pagkadating niya nga sa bahay, Diyos ko. Di na nga ako nagpalit ng suot dito kahit meron ngang chocolate yung damit ko dito, Diyos ko. Ano ba naman kasi nagmamadali na nga ako at late na nga si Kyle. Yung 9 AM na nga yung pasok niya pero na-late pa talaga siya, Diyos ko po. Nasok na nga namin dito sa loob para naman konti na nga lang yung lalakarin ni Kyle. Madalas din kasi hindi na nga nagpapahatid si Kyle sa room nila. Kumis na nga sa daddy niya at sa akin. Ihahatid ko pa nga sana siya pero umalis na nga daw kami dahil alam niya nga na may mga gagawin pa nga kami. Tulad nga nito, sobrang gutom na nga yung daddy niya at nag-fasting nga siya. Ano ba naman kasi may laboratory nga siya ngayon. Isasabay na nga namin, hindi rin kinaya ng oras kaninang umaga. Kaya nagpakuha na nga siya dito ng blood niya. Next naman yung jingle bells niya. Hindi niya nga rin magpa-x-ray, kaya naman inintay ko na nga lang siya dito sa labas. Gulat nga ako dahil saglit na saglit nga lang at palabas na nga din tong daddy niya. Marami pa din talagang gagawin sa daddy niya pero hindi nga talaga nagawa ngayon. Kaya naman yun muna nga yung pinagawa niya. Sobrang hilo na nga din talaga kasi siya sa gutom. Kung kinatanghalian naman, sinamahan nga ako ng daddy niya na pakainin itong si Kyle. Wala naman siyang gagawin ngayon, kaya naman siya din talaga yung nagluto ng food ni Kyle. Nalina na nga din niya yung tumbler ni Kyle ng mineral. Paano ba naman kasi napakalakas talagang uminom ni Kyle ng tubig. Dalas din kasi hindi na nga namin siya pinagbabaunan ng juice at mas gusto nga namin na inumin ni Kyle ay puro water nga. Nag-toothbrush hilamos na nga dito si Kyle, kaya naman ito inayusan ko na nga siya. Puro polvo nga yung jogging pads niya, kaya naman ito pinunasan ko na muna. Paalam na nga ako dito kay Kyle, kaya naman inihatid na nga niya ako dito sa labas ng pinto. Minsan na nga lang ako magsando pero napuna na naman ni Kyle, Diyos ko po. Daming ang sinasabi na tawa na lang ako, kaya naman dinikdik ko nga siya dito sa kilikili ko, Diyos ko po. Alis na nga kami nito pero nalingon nga kami. Paano ba naman kasi tumambay pa nga si Kyle dito sa may upuan na umbrella. Kita niya kasi yung kaklase niya dito dati. Kaya naman nakipagkwentuhan na nga muna si Kyle dito. Dahil maya-maya pa nga daw yung klase nila. Alis nga namin, unti-unti na nga silang dumadami dyan. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!